Dako tayo sa question, another 15 minutes ito ng negative. Your time start now, bro. Yan. Tanong ko sa'yo, sa inyo ba, pag ang isang mananampalatayang ligtas na, tapos napopuot sa kanyang kapatid, tanong ko sa'yo, ligtas pa rin ba siya o hindi na? Yes. I-define mo yung puot. Ang ginagawa ko sa iyo ay pagmamahal. Dahil alam ko sa impyerno ka mapupunta, hindi ako nagagalit sa iyo or saan man. Ang pagsaserve ko ng gospel is for them to realize na sa impyerno kayo mapupunta. Next question. Yan. Sabi mo, ligtas pa rin kahit magalit sa kapatid. Ngayon, tanong ko sa'yo, may babasahin ako, dito ko kukunin yung tanong ko sa'yo. Sabi rito, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao at nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. 1 John 3:15. Sabi mo, ligtas pa rin. Pero dito, pag nagalit sa kapatid, wala sa kanya ang buhay na walang hanggan. Tanong ko sa'yo, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Apostol Juan o ikaw? Ako galing kay Apostle Paul. Kasi ang doktrina na kinukuha mo ay sa Millennial Kingdom. Guys, makinig kayo. Sabi ko, Matthew, Mark, Luke, and John ay Old Testament. Kay Paul ka kumuha sa 1 Corinthians 6:9. Pag binasa mo ang 11, we are already saved. Next question. Tanong ko sa'yo, ibig sabihin mo ba pwede nang magalit sa kapatid kasi ligtas naman palagi? Sagot, kategorikal. Hindi. Kayo yun. Kaya nga sinasabi ko, ang galit ko sa'yo, ikaw ay may psychopath, mayroon kang tama sa ulo na kailangan mai-correct ko. Kaya pagkatapos nito, mag-uusap tayo para maitama natin. Next question. Yan. Sabi mo, ligtas pa rin yung tao kahit magalit sa kapatid. Sabi ni Apostol Juan sa unang 1:3 ng 15, sino mang napopot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Tinatanggap mo ba talata na nagsisinungaling ka at puro kawalang alam sa Biblia yung mga pinagsasasabi mo at labag sa Biblia? Tinatanggap mo? No, hindi ko tinatanggap. Sabi ko nga sa'yo, pumunta ka kay Apostle Paul kasi nasa Old Testament doctrines ka. Pag pumunta ka kay Apostle Paul, makikita mo merong blood justification kasi yung aral mo, kapraso lang, tapos sinamba mo na. Aralin mo lahat para matuto ka. Next question. Tanong ko sa'yo, pag ang tao ba dumilim ang kanyang pag-iisip? Yan. Tapos nagpakasama siya. Tanong ko sa'yo, ligtas pa rin ba siya? Kahit nagpapakasama na siya? Bilang mananampalataya, ligtas pa rin? Yes. Kasi pagka ang taong kausap ng kagaya ko ay kagaya mo, posibleng magdilim ang utak ko. Pagka yung kagaya mo. Kasi meron kang diferensya sa utak, baka hindi ko mapagpasensyahan, magdilim ang utak ko, buti na lang, justified na ako. Diba? Kaya normal pa rin ako, pwede ako magalit. Hindi ako santo, kaya ligtas pa rin ako. Next question. Tanong ko sa'yo, kahit nang rape na siya, pumatay, ligtas pa din? Ganyan ba aral nyo? Sige nga, sagot. 10 seconds. Ang mga ligtas, pagka nag-isip ng ganyan, mayroong pipigil. Kung mangyari man yon, ligtas pa rin. Ang tanong dito, gagawin ba yon? Sabi sa Efeso ng 4:13, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sila'y nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Sabi ng Biblia, dahil daw sa kadiliman ng pag-iisip nila, nahiwalay sila sa Diyos. Sa'yo, ligtas pa rin. Tanong ko sa'yo, sino mas matalino sa inyo ni Apostol Pablo? Ikaw o si Pablo na sumulat nito ng Efeso? Si Pablo. Kasi, ang binasa mo, isang verse lang. Basahin mo ang 1 Corinthians 6:11. Sabi niya, but you have been washed. You have been justified. Kasi pagka hindi mo alam ang Bible lahat, mapupunta ka sa impyerno. Kailangan alamin mo lahat ang sulat. Okay? Alamin mo lahat, Brad. Next question. Eto, tanong ko sa'yo, pag ang tao ba na inaring ganap, na justify, pinawalang sala, nagkasala ng kasalanang sinasadya, tanong ko sa'yo, ligtas pa rin ba yun sa inyo? Kahit ang rape na, pumapatay? Ligtas pa rin. Pero yung pang-rape, ligtas pa rin. Pero yung pang-rape na sinasabi mo, yan ay hindi mangyayari. Pero pag nangyari yon, ligtas pa rin. So, hindi pwedeng Objection, moderator. Ipapaklaro ko lang yung sagot niya. Sabi niya, ligtas pa rin kahit mang-rape na pumatay. Isisigaw niya lang na ligtas pa rin kahit mang-rape pumatay. Yan ang tanong ko sa'yo. Okay, Kasi yan ang sagot mo eh. Huwag okay, mo nang baguhin. Ganito. Ito yung ang objection mo. Gusto mong klaruhin yung sagot niya. Pastor Oh, Alex, meron ka bang ulitin counter? niya. Wait lang. Okay na.
Gusto mo bang mag-counter objection, Pastor Alex, before ako hahatol? Hindi, sasagot ako. Okay. So dito bro, pinapaklarify ulit ng ating nagtatanong. So ligtas pa din ba daw? Okay, 10 seconds ang sagot ko dyan. Kasi Proceed, medyo may nabago. Ano? Yung sinasabi niyang pang-rape, iyan ay meron kaming conviction. Sinasabi ko, kung mangyayari yan, ligtas pa rin Next kami. question. Kung mangyayari yan, ligtas pa rin kami. Yan, ibig sabihin ba, kahit yung buong Bible Baptist mang rape na pumatay, mga alunya, lagi pa rin silang ligtas. Ganyan ba doktrina nyo? 10 seconds, okay. Yung sinasabi niya kasi, akusasyon na yun. Akusasyon na yun, ano? Pero pag Objection, yan ay moderator. Objection, Objection, moderator. Time stop, bro. Objection. Objection muna tayo. Okay. Sige, proceed bro. Sumagot siya, sabi niya, ligtas pa rin kahit mang rape pumatay. Narinig yan ng maraming tao, kahit mang rape daw pumatay, kahit mangalo niya, ligtas pa rin. Tinanong ko siya ulit, kahit ba ang buong Bible Baptist mang rape pumatay, ligtas pa din? Ngayon, sabi niya, akusasyon daw. Tanong Okay. ng moderator. Kasama Okay, yan sa okay. ano? Sa paksa. Inulit mo yung tanong mo bro, plus meron kang kinareply pa doon. Huwag Pastor mong Alex, babaguhin meron ang ka sagot bang? mo. Okay na bro Mario. Counter objection. Pastor. Kasi mapuro lang utak ng kalaban ko. Sabi ko 10 seconds. Tapos Okay. sumagot ako, akusasyon na yan, di ba? Kasi pag makikitid ang utak ng kalaban ko, ganyan talaga reaction. Okay, so ganito. 10 seconds yung sinasagot dito since naputo si Pastor Alex. Tuloy ulit 10 seconds, bro. Okay, Proceed, bro. 10 seconds yan. Akusasyon kasi yan na makikita ng utak kasi ang amo mo ay bakla. Si Soriano. Kasi pag bakla ang amo, ganyan talaga attitude. Objection, Your Honor. Next Sumagot question, siya bro. sa tanong. 10 seconds Hindi yun, yung bro. dadagdagan niya. Bro Mario, 10 seconds yun, bro. Kahit anong sabihin niya doon. Proceed ka Okay, lang sige. sa next question, bro. 10 seconds yung sinasagot niya. Proceed, bro. Mario, sa tanong. Okay. Tinatanggap mo, ito tanong ko sa'yo, tinatanggap mo na kahit pala mang rape pumatay, mga alunya, kayong mga relihiyon ninyo, palagi pa rin ligtas. Yan bang kademonyohan na yan? Niyayakap mo na ba ngayon? Tanong ko sa'yo. 10 seconds yan. Proceed. Sinasabi ko nga, akusasyon yan, pag yan ay nangyari sa amin, ligtas pa rin kami. Pero ang tanong, gagawin ba namin yon? Kasi pagka makikitid ang utak na bakla ang amo, Next question. ganyan talaga 10 mga seconds. klase ng tanong. Next question. Yan. Yan, sige, ligtas pa rin kayo kahit mang rape pumatay. Ito, bago kong sagot, tanong. Sabi sa Roma ng 11 ng 22, masdan mo ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. At ang kabagsikan ng Diyos ay sa nangahulog. Datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mananatili ka sa kanyang kabutihan. Kung sa ibang paraan man, ikaw ay puputulin. Tinatanggap mo ba na ang Diyos pumuputol sa mga masasama? No, sa panahon ngayon, sa kaligtasan. Ang kaligtasan na ibinigay niya sa amin ay walang hanggan. Yung pinuputol niya, iyon ay sa ibang panahon na kagaya kay Saul. Pinutol niya yon. In fact, baka sa impyerno napunta yon. I'm not exactly sure. Dito, ibang salvation. Ito, tanong ko sa'yo. Ang kausap dito, ligtas. Roma 11 ng 17. Sapagkat ang mga sangangay na nga bali at ikaw na isang ulibong ligaw ay naisanib sa kanila, ikaw ay nakabahagi sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Ligtas ang kausap dyan. Ngayon, tinatanggap mo ba na kahit ligtas na kausap, sabi ng Roma 11 ng 22, ang Diyos pumuputol sa masasama? Tinatanggap mo ba na pinuputol niya ang mga nagpapakasama? Sagot. No, ang context niyan ay sa Israel. Hindi mo alam ang context. Yung context niyan ay sa Israel dahil hindi mo nga alam. Objection, Your Honor. Objection. Unahin natin. Mario, anong objection, bro? Yung tinatanong ko sa kanya, context neto sa hentil nakabahagi sa ugat ng katabaan yung mga hentil naisanib sa puno. Pero sabi niya, sa Israel daw to. Okay. Malinaw to sa hentil. Tanong ko sa kanya, tinatanggap niya ba na ang Diyos pumuputol ng masama? Okay. So, ang objection mo patungkol dun sa pagpapaliwanag niya, patungkol sa Israelita ba yun? Brother, okay na bro, Mario. Pastor Alexander, objection. Brother Rasha, nagtanong siya ng yes or no. Sumagot ako ng no. Parang nanginginig na parang hindi niya naintindihan kasi makitid ang utak. Pakisabi na lang sa kanya na sumagot ako sa ano niya at lamunin na lang niya yung okay, sagot. so again, dito mga kapatid, ang importante lang sa moderator ay yung pagpipilian. So sabi naman ni Pastor Alexander ay no daw. Ngayon, dito sa 20 seconds, pagpapaliwanag kahit
para sa iyo, Brother Mario, ay mali? Proceed ba din yan? Pastor Alexander, 20 seconds again, yung no mo. Proceed. Okay. Ang context niyan ay tungkol sa Israel. The fall of Israel. Kaya nga babalikan pa sila sa 26 pag binasa mo lahat. Ngayon kung may utak ka, dyan ulit tayo magdebate dahil I guarantee you, hindi mo alam. Next question. Yan. Ang kausap dito, mga hentil. Tapos sinasabi mo sa mga para lang sa mga taga-Israel. Sabi diyan sa Roma 11:17, sila ay nakabahagi sa ugat ng katabaan ng punong olibo, nasanib sa puno. Yan yung kaligtasan. Ngayon, mali ba yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ng 11:22 na ang Diyos pumuputol ng masasama? Hindi siya mali. Ikaw ang mali. Kasi basahin mo ang Romans 11:25. Sinabi doon, you should not be ignorant of this mystery. Basahin mo. You should be, kasi ignorante ka sa pagbabasa. Sinabi doon, you should not be ignorant. Mamaya, babasahin ko sa iyo yan. Next question. Eto, tanong ko sa iyo. Sabi sa Biblia, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Mateo 7:19. Tanong ko sa iyo, tama ba ang talata na ang Diyos talaga pumuputol ng mga taong masasama at lalo nang hindi nagbubunga? Tama ba talata o mali? Mali sa panahon ngayon. Pumunta ka na naman sa Mateo. Hindi ba sinabi ko sa iyo, Old Testament ang mga doktrina dyan? Dahil napakahirap paliwanagan ng utak mo, sana matutunan mo na pagkatapos ng debate na to. Okay, pumunta ka sa Romans 11, sa Hudyo pa rin. Bakit paborito mo Hudyo? Wala bang ari iyon? Wala din bang ari iyon? Ganun ba yun? Okay. Ito. Sabi sa Roma 2 ng 11, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Yung sa unang Korinto ng 9 ng 20 hanggang 21, hinihikayat ni Pablo ang mga Hudyo pati hentil sa kautusan ni Kristo. Lahat para kay Kristo na. Pero sinasabi mo, dinedivide mo pa rin ang talata. Sino mas matalino sa inyo, yung mga apostol o ikaw na nagde-divide pa rin ng mga talata kahit ang Diyos ay hindi na nagtatangi ng tao? Sino matalino, ikaw o ang mga apostol? Mas matalino ako kaysa sa iyo. Mas matalino Objection, ako. Your Honor. Objection. Yung sagot niya, categorical ang tanong ko, sino matalino? Yung mga apostol o siya? Kasi sagot niya, dinedivide niya mga Biblia. Okay, Sa Biblia, ang Diyos hindi na nagtatangi ng tao. Tinanong ko, sino matalino sa kanila at tama, apostol o siya? Okay. So Sagot niya. again, ang pagpipilian dito, apostol or siya. Pastor Alex, may counter objection ka ba doon? Malayo. Nangingisay na yata ito, hindi na makaintin, parang bumubula na bibig. Pinapili niya ako. Sino mas matalino? Ang apostol o ako daw? Sabi ko ako. Okay. Ako. Pumili ako. Okay, so ganito. Malinaw naman yung sagot. Si ako daw. 20 seconds again, Pastor Alex. Proceed, bro. Ako, kung ikukumpara ko sa iyo, napaka-low level mo. Mamaya, tatanungin kita ng mga justification, propitiation, titingnan natin kung nasaan ang talino mo. Parang lumalabas kasi dito, mas matalino ka eh. Ilalabas ko ang knowledge mo sa vocabulary mamaya. Tanda mo yan ha? Next question. Next question. Ngayon, ito tanong ko sa iyo. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatia ng 4 ng 11, ako'y natatakot tungkol sa inyo na baka sa anumang paraan, nagpapagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Sabi niya naman sa unang uwan, 1 ng 8, baka maiwala nyo yung aming pinagpagalan. Ngayon, tanong ko sa iyo, ano yung pinagpagalan na sinasabi ni Apostol Pablo na pwedeng maiwala ng mga mananampalatayang ligtas? Reward. Yung reward sa langit. Kasi maja-justify kami doon sa service na ginawa namin. I-justify kami doon sa reward na ibibigay sa amin sa judgment seat of Christ. Kaya ako ay naglilingkod ngayon, nagbubulgar ng demonyo na kagaya mo. Next question. Okay, sabi mo, reward. Meron ka bang sitas na mababasa na yung pinagpagalan ay reward? Meron. Sa 1 Corinthians 3:14. O sige, basahin mo. Ang pinagpagalan ay reward, Okay, Brother Rasha. Okay, 26. Ikaw, I suggest, ang sagot ko, ikaw ang bumasa, ikaw ang may time. 1 Corinthians 3:14. Okay, sige. Yan 6 ng 27. Ito sabi, dito kukunin tanong ko sa'yo.
Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal, sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Yung pinagpagalan ng mga apostol na buhay na walang hanggan at hindi gawa, sabi to, mismo ni Kristo. Ang pinagpagalan, buhay na walang hanggan. Sabi mo, gawa. Sino mas matalino sa inyo, si Kristo o ikaw? Ako, sa'yo. Kasi, ang binabasa mo ay Old Testament. Kami ni Kristo, Objection, Your Honor. Old Testament na binabasa ko. Okay, time Oh. stop. Okay, Ang nag-object ka. binabasa ko raw, Old Testament. Pero New Testament to. Okay. So again, Galit na galit siya sa Old Testament. Ano kaya galit niya sa Old Testament? Okay. Parang ayaw niya na ng Old Testament. okay, so nag-object ka dahil dun sa binanggit na Old Testament. Brother Alex, meron kang Okay, counter objection ko, Brad, baka mangisay na to, baka mahimatay na to. Ang tanong niya ay, sino mas matalino? Si Kristo o ako? Sabi ko, ako, kung sa kanya ibe-base. Okay. Sumagot ako ng categorical. Okay, so Kasi- again, ang importante lang naman sa akin yung pagsagot niya ng categorical ako. Doon sa pagpapaliwanag, bahala si Pastor Alexander doon, i-rebat mo na lang mamaya kung mali. Pastor Alexander, next yung question. ako. Wait lang, 20 seconds pa to kay Pastor. Proceed. Ako ang mas matalino kumpara sa iyo kasi napaka ng low level ang utak mo. Pagdating naman kay Kristo, mas matalino siya. Ang sinusunod kong Kristo ay nasa Epistles of Paul. Ang sinusunod mo, yung nandoon sa all part ng Old Testament nung buhay pa siya. So sino ngayon ang mas matalino Next sa question. atin? Sabi sa John 6:27, magpagal kayo, hindi ayon sa pagkaing napapanis, kundi sa buhay na walang hanggan. Ngayon, ayun yung pinagpapagalan ng mga apostol, yung kaligtasan. Pero sabi mo, works yun. Kaya tinatanong kita, sino ang tama sa inyo? Si Kristo ba o ikaw pa rin? Ako ang tama under Apostle Paul. Kasi hindi mo narinig nung panahon na binabasa mo, ang tinawag dyan ay for the Jews. Sa mga Hudyo lang. Okay, so dyan nagtatapos ang 15 minutes na cross mga kapatid. At dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna kay Pastor Iggy Boy, Kilat, out of context lahat, versikulo ni Mario. Shoutout din kay Jerwin Andaya, ikaw ang matalino Mario. Reggie de la Cruz, hindi pa apostol si Pablo dyan. Parehas lang ang linatituhan ni Pablo at ng mga naunang apostol. Shoutout din kay Jeramil Amlon. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. At okay, dako tayo sa rebuttal. Brother Mario, your time start now. Yan. Sabi niya, sumagot daw ako na ang pinagbabatihan ko raw, pinagmamasturbatean ko daw yung mga manikin. Alam niya mga kapatid, kaya ganun ang sagot ko sa kanya. Kasi kamangmangan yung kanyang tanong. Kaya sabi ng Kawikaan ng 26:4, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang pagkamangmang. Wag mong sagutin ang mangmang ayon Si sa kanyang Robin pagkamangmang Padilla at ay baka isang ikaw ay maging gaya rin niya. Kaya ginawa ko, sinagot ko siya ng mga putulang ulo, sinagot ko siya ng mga walang ari. Kasi yung tanong niya, kamangmangan mga kapatid. Nakita niyo mga kapatid, ang kasamaan ng utak nitong pastor na to? Ang laman ng utak, puro pagmamasturbate. Tapos pinapalamanan niya yung bibig ko na sinabi ko raw na maraming beses daw ako iniligtas ni Kristo. Yan kapatid, kasamaan ng ginagawa nitong pastor na to. Yung hindi ko sinabi, inilalagay niya sa bibig ko. Ganyan ang mga demonyo, ang mga pastor ng demonyo mga kapatid. Sabi niya pa kakaiba daw ako kasi pinagmamasturbatean ko daw. Wala daw ulo, walang are. Alam mo kapatid, kaya ganyan sinagot ko sa'yo. Kasi yung tanong mo walang kwenta. Puro kalibugan, kamangmangan. Kaya sabi sa'yo ng Efeso ng 4:19 na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan. Yan, pastor. Napakalibog ng utak mo. Pastor ka pero puro masturbate naman ang utak mo. Yan ba ang ipanggigiba mo sa katotohanan na sinasabi mo? Dala-dala mo katotohanan pero dala mo kalibugan. Yan. Kung makikinig kayo sa ganyang pastor mga kapatid, maliligaw kayo. Tinanong ko siya kanina, sabi niya, kahit pumatay mang rape, ligtas pa din. Grabe doktrina nyo. Pasasamain nyo ang mundo. Pag kayo nagturo at nangaral, kahit mang rape pumatay, ligtas pa rin. Sabi sa Efeso ng 4:18, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sila'y nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kahangalang nasa kanila.
dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Na nahiwalay dahil sa kasamaan. Kahit sa James 5 ng 20. Sa inyo, ligtas pa rin kahit mang-rape pumatay Yan ba iaaral nyo sa mundo? Magtuturo kayo ng katotohanan kahit pumatay, ligtas pa rin? Malaking kasamaan yan, kapatid. At napakasakit na ginagawa nyo sa panahon natin. Ginagamit nyo si Kristo. Yung dugo ni Kristo. Mahiya ka, Pastor Alex, mahiya ka naman. Alam mo, kapatid, bakit sinasabi ko na ang kaligtasan, hindi ko patiyak talaga hanggang dulo ng buhay ko. Kasi nga, sinusunod ko yung sabi ni Pablo. Ikaw kasi matalino ka pa kay Pablo Nung tinanong ko siya, matalino pa raw siya kay Pablo, pati kay Jesus. Grabe ka, Pastor, ang laki ng utak mo. Sabagay, matalino ka talaga. Napakayaman mo Kaya sabi ng Biblia sa Kawikaan ang mayaman ay pantas sa ganang kanyang sarili. Matalino ka lang sa sarili mo dahil mayaman ka. Ngayon, ganito, no? Sabi sa Santiago ng 4 ng 13 hanggang 16, pupunta kami ng ganoon, sabi nung mga nagsasalita doon, mangangalakal kami 1 taon. Sabi ni Apostol Pablo, Santiago ng 4 ng 14, kayo nga hindi nakakaalam ng araw ng bukas. Ano ang inyong buhay? Ito nga parang isang singaw na lumilitaw sa kaunting panahon at pagdakay naglalaho. Yan. Kaya sinasabi ko, hindi ko patiyak hanggang dulo ng buhay ko yung ligtas kasi hindi ako naghahambog sa harap ng Panginoon. Kasi nga, hindi ko pa alam ang araw ng bukas kung mananatili ako kay Kristo. Kayo, hambog kayo hanggang dulo ng buhay, ligtas na kayo Talo nyo pa si Apostol Pablo Si Apostol Pablo mismo may sabi, eto, kainin mo talata. Pilipos ng 3 ng 11 hanggang 13, ito sabi ni Apostol Pablo kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay ng muli sa mga patay, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na. Kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong itinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Yan kapatid, no? Hindi naghambog si Pablo sa kaligtasan niya. Kayo, hambog kayo Kayo nga hindi nakakaalam ng araw ng bukas. Sabi sa 15 hanggang 16 ng Santiago ng 4, ang humihigit sa mga bagay na ito ay kayabangan sa harap ng Diyos. Kayo, sinasabi niyo, ligtas na kayo Kahambugan yan sa harap ng Diyos. Si Pablo, sabi niya, hindi ko inaring inabot. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Yan kapatid, alam nyo nung sabihin ni Pablong ligtas siya, hindi katulad nyo. Kine-claim nyo agad, ligtas na kayo hanggang dulo ng buhay nyo. Si Pablo nung sabihin niya ligtas na siya, ikalawang Timoteo ng 4 ng 6 ng 7, sabi niya, sapagkat ako'y inialay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumadating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo at iningatan ko ang aking pananampalataya. Nung sabihin ni Pablo yan, natapos niya na yung kanyang takbo. Nararamdam niya na yung kanyang kamatayan. Nung sabihin niya na talagang ligtas siya. Talo niyo pa si Pablo kayong mga osas Pinapangakuan niyo mga tao, ligtas na. Baka pag dumating sa kamatayan niya at pupunta yan ng impyerno, wala kayong maisagot sa kabilang buhay. Kasamaan niyang ginagawa niyo Pinangungunahan nyo Diyos. Sabi ng Biblia, kayo ngang hindi nakakaalam ng araw ng bukas. Buruin mo kahit pumatay ka, pastor, ligtas ka pa rin. Ako, sinagot kita ng kamangmangan. Sabi ko, sige, pinagbabatihan ko, putol ang ulo. Kasi mangmang yung tanong mo Sabi ng unang Korinto ng 14 ng 38, naiintindihan kita, pastor. Kasi sabi, ang mangmang ay manatiling mangmang sa kanyang kamangmangan. Kaya ikaw nananatili kang mangmang Kaya yung aral mo, pang kamangmangan Ikaw pa nagsasabi, gigibain mo mga aral. Ang dala mong aral, kalibugan. Kung tawagin ka nga ng mga nagko-comment, Pastor Jackol Anong aral ang itatayo mo? Kung kilala kang Pastor Jackol, kasamaan yung ginagawa mo Nagkakalat ka ng masturbate dito sa debate kay Rasa. Lahat ng nakalaban mo, puro masturbate Ang dilim ng utak mo, Pastor, napakasama. Yan ba sinasabi mong totoo ang baptist? Nakakahiya ka sa ibang baptist Alam mo kung maririnig ka ng ibang mga pastor, itatakwil ka Titus 3 ng Gs. Ang may maling pananampalataya, 1 o 2 na pagsabihan mo, itakwil mo na. Ginagawa mo, puro pagjajakol Piruin mo, ipopost to sa YouTube, tapos ang salita mo, puro kasamaan. Sabi ng Biblia, wag lumabas ang mahalay sa inyong bibig. Piruin mo, kami na nangangaral, ginagamit mo pa para lumabas yung mahalay sa aming bibig. Demonyo ka Yan ang totoo Ginagamit mo kami para yung kahalayan din lumabas sa aming bibig.
Ikaw ang ginagamit ni Satanas, pastor, hindi para gumiba ng maling aral. Ginagamit ka para lalong magkalat ng maling aral. Pinagkakasala mo mga reliyon eh. Biruin mo, pastor, tatanungin mo, masturbate. Lahat ng nakalaban mo, pinagtatanong mo, masturbate. Puro pagdijakol. Yan ba sinasabi niyong nasa tama kayo? Mga osas. Tapos ang kaligtasan nyo, kahit gumawa ng masama, ligtas pa rin. Malaking na demonyo ang ginagawa nyo sa lupa. Marami kayong ililigaw eh. Kahit tanungin mo ako, pahiyain mo ako sa mga tanong, alam mo yung ginagawa mong pagtuturo, ha? Makikita ng mga tao tong video na to, malaking kasamaan. Biruin mo, ikakalat mo yung aral ng osas, ligtas pa rin. Sabi mo, kahit mang-rape, pumatay. Kahit magnakaw, ligtas pa rin. Grabe kasamaan yung ginagawa mo. Tapos gagamitin mo yung justify, yung pinawalang sala. Bakit? Nung ipawalang sala ba ang tao, hindi na ba siya magkakasala? Ha, kapatid? Sa Biblia, merong nagpuna sa paa ng Panginoon. Yan. Nung punasan ng paa ng Panginoon ng kanyang buhok at tinuluan ng kanyang luha, pinatawad yun ng Panginoon. Pero nung patawarin yun ng Panginoon, sabi niya, si Kristo mismo may sabi niya, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Bakit sinabi ni Kristo yun? Kasi pwede pang magkasala kahit pinawalang sala at na-justify. Yan kapatid, no? Sa inyo kasi, sa aral ninyo, pag nanampalataya, justify na, ligtas na, pinawalang sala na, itinuring ng matuwid dahil sa pananampalataya. Sa Biblia, kapatid, meron pang sinasabing kailangan maging ganap ang kanyang pananampalataya. Ano ang nagpapaganap sa pananampalataya? Yang mga Kristiyano, tinuruan niya ng mga apostol, hindi kagaya nyo, faith lang ligtas na. Tinuruan niya maging ganap sa harap ng Diyos. Kolosas ng 1:28, ganito ang ating mababasa. Na siya naming niyahayag na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuruan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo. Yan kapatid, no? Kahit na-justify ka na, pinawalang sala ka na, tinuturuan pa rin ang tao na maging sakdal kay nakatulad ni Kristo. Maging sakdal yung kanyang pananampalataya, kagaya ni Abraham sa Santiago ng 2 ng 21-22. Iba yung sakdal, yung ganap. Sa pinawalang sala, magkaiba yan kapatid. Sa inyo kasi, pag pinawalang sala, ligtas na eh. Para bang hindi na magkakasala eh. Ginagamit nyo dugo ni Kristo sa karumihan. Ha? Ang masasabi ko sa iyo, pastor, yung dugo ni Kristo, pinapaitim mo. Kasi ang dugo, pag nalipasan, nangingitim eh. Pag natuyo eh. Yan ang ginagawa mo eh. Aral ka ng demonyo eh. Biruin mo. Ha? Kaya pinagsasagot kita ng walang kwenta eh. Ang pinagbabatihan ko, walang ulo. Kasi sabi ng Biblia, huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang pagkamangmang at baka ikaw ay maging gaya rin niya. Yan, malaking kasamaan ang ginagawa mo sa lupa. Yan ba sinasabi mo, pastor, titibagin mo katotohanan, dala mo aral ng pagjajakol, pagmamasturbate. Ngayon, puro kahalayan mga sinasabi ko. Galing sa bibig mo eh, pinapalabas mo sa mga ngaral. Maging kahalayan ng aming mga bunganga. Puro masturbate ang laman ng yan, nakakahiya ka, pastor. Kahit magtulong-tulong pa yung mga followers mo nagko-comment sa'yo, nakakahiya kayo. Okay, dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Alexander